So may gabi sa tanan. So ang atong pagatunan may tungod sa how the Sabbath keep in proper way. So sa dili pa ta mag-ampo, ato unay basahon ang gisulat sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ug 10. Ingon diri, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. So ang para sa tao, unom ka adlaw, buhaton nimo ang tanan na bulhaton nimo, but the seventh day, Sabbath day, holy day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Dili ta magbuhat og ato nga kaugalingon, kay gihatagan tag unom ka adlaw na buhaton nato tanan atong trabaho. Kung dili na nimo mabuhat sa sulod sa unom ka adlaw, ang tanan nimong buhaton, maaring makabuhat ka sa imong kaugalingon sa Sabbath day. Kaya wa man ka makaandam sa sulod sa kwan. So makalapas gyud ka kung di nimo makumpleto mabuhat tanan sa sulod sa unom ka adlaw. Kay ngano man ang adlaw nga igpapahulay usak ka igpapahulay sa Dios og dili ka magabuhat, not do any work, nga dili siya pwede sa adlaw papahulay. So buot pasabot na ay buhat sa sulod sa unom ka adlaw na dili nimo pwede buhaton sa ikapito ka adlaw, kay para na sa Dios, dili para sa tao, kay unom ka adlaw ang gihatag sa tao. So mo na atong tun-an karon unsa ang kamaturan mahitungod ana. So namanggoy daghan na mga nagtuki sa Biblia nga mao lagi dili na daw applicable karon, kay part siya sa ceremonial law, apil siya sa naundang. Mao na siya ang preparation day, ang pagligo sa adlaw nga Sabado, ang pagpamlansya o sa panadiha, tanan pwede na nimo buhaton sa adlaw papahulay, kay ceremonial law raman daw to. So, wala na gamit ang preparation? Wala na gamit siguro para sa ila, kay part raman daw to sa ceremonial law. So sa atong sa dili pa ta magpadayon, ato unay hangyoon ang balang espiritu o Ginoo mohatag natong kaalam sa pagsabot. Amahan nga balaan ning tagna sa kagabion Ginoo na ang imong katawhan, nagahangyo kanimo nga ikaw maghatag kanamo kaalam langitnon. Gihan kami sa balang espiritu aron nga among pagtuon karon mahimong importante nga o masabtan aron kami makasunod sumala sa imong dakong kabungbuton. Diri ka namo. Salamat kay sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ug gahom sa Mandulos sa Jesucristo. Amen. So gihatag gyud diha, apil gyud diha ang instruction tin-aw kaayo. Diba? Unom ka adlaw. So gihatag sa Ginoo sa ato tanan unom. Iya usara. Unom sa ato. Ug kana nga usa di ta mobuhat og dili buhat ana nga adlaw, kay kana balaan nga na adlaw. So kini siya sa panahon nila Moses ni. Kung kini invalid sa panahon la Moses, pag abot sa panahon la Kristo, Christian era, wala na ba na siya gisunod? Ha? Atong basahon ang Lucas sa New Testament, kay Old Testament man sa panahon man ni Moses. So ang ilang ingon ceremonial law, wala na. Part siya sa ceremonial law, part siya sa gipaundang. So, kay naa naman ta sa New Testament, dili na na-applicable sa ato, labi na 70 Adventist. So, sa panahon ni Jesus Christ, gisunod ba na nila? Wala. Gisunod man gihapon. Sa Lucas 23 na siya, oh. Lucas 23, 54-56. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. So, bisan di ay sa panahon sa mga sa Christian era, panahon sa mga apostoles, nangandam gihapon sila. Nangandam gihapon sila.
As the body was taken away, the woman from Galilee followed and saw it carried into the tomb. Then they went home and prepared spices and ointments to embalm him. But by the time they were finished, it was the Sabbath. So they rested all that day as required by the Jewish law. Okay, sa Jewish, akuan man to siya, leadership. So, mao na siya. Nagamit gihapon sila, apply gihapon sa ila sa panahon sa Christian era. Dili na sa panahon nila Moses. So, sa panahon nila Moses, nagsunod sila sa preparation day, within 6 days, yun siya, appeal yun sa 6 days. Tapos, sa panahon nila Kristo, sa panahon sa mga apostoles, nag-apply gihapon sila. Human, anlaw pa mahulay, balaan gahina, bisan gani, kanang pagsulod nimo sa simbahan, dili gani pwede na magsaba-saba ka. Ingon diri sa Ecclesiastes 5 bersikulo 1, kung ikaw moadto sa balay sa Dios, bantay ang imong tiil, kay ang pagduol aron sa pagpamati labi pang maayo kaysa paghatag og halad og mga sa mga buang-buang, kay sila wala masayod nga sila nakabuhat og dautan, they do evil. Kanang pagsaba-saba ra gani, naa sa solemni manggod na siya, nasa pagsimba tapos mag-create og saba-saba. Mga sounds ng mga Na maka-disturbo sa atong attention sa Ginoo. Bawal gani. Bisan gani sa Habakuk, di ba sa Habakuk 2:20? So bisan sa pagsaba-saba gani, makasala ta. Ug bisan gani sa paghuna-huna sa atong kaugalingon nga mga pamaagi, ingon diri sa Isaiah 58 bersikulo 13, if thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasures on my holy day, balaan nga adlaw. Lahi ang kanang lahi na siya, pinasahi nga siya, special din na sa ubang terminology. And call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thy own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Bisan gani sa pagsulti, paghuna-huna. Ang imong lawas na simbahan, ang imong nahuna, tuwa nagalutaw. So bisan paghuna-huna diha sa imong kaugalingon, bisan pa sa imong kaugalingong mga kalayawan, bisan sa imong mga kaugalingong pulong, na dili pwede isulti sa adlaw papahulay, makasala ka, kay balaan na siya. Sa Living Bible, ingon diri, if you kept the Sabbath holy, not having your own fun and business on that day, by enjoying the Sabbath and speaking of it with delight as the Lord's holy day, and honoring the Lord in what you do, that following your own desires and pleasure, nor talking idly. Kanang atong kaugalingon nga mga pulong. So bisan gani sa sulti, sa paghuna-huna, nakasala naman gani. Labi na siguro kung maligo ta. Makadugay-dugay ta mo adtong simbahan. No? Punctuality man ang gi-encourage sa Ginoo, punctuality. Make Friday the preparation day. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness, and that all the cooking is done. Let the boots be black, and the baths be taken. It is impossible to do this. But if you make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the preparing of garments, to cooking of food, dili po pwede, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Dili na siya pwede. Before the setting of the sun, let all secular work be laid aside. May mga secular na mga works nimo, imo na isalikway. Madaplin na siya. And all secular papers be put out of sight. Di na kay kung makita pa na, ay, naman diri ang kuan ako, na para ba koy wala na. Sigurado makakita ka to. Parents, explain your work and its purpose to your children. Pasabot gid sa ila. Na mo gid atong prinsipyo.
and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandments. So, ingon diri, in many families on Sabbath, boots and shoes are black and brush and stitches are taken, all because these little odds and ends were not done on Friday. Wala nimo nabuhat sa Friday. They did not remember the Sabbath day to keep it holy. Kung sa Sabado nimo buhaton ang panglimpyo sa imong sapatos, pang-shine sa imong sapatos, o unsa pa diha, nagibuhat unta nimo sa Biyernes pa lang, sulod sa unom ka adlaw o Friday, dibuhat nimo Sabado, wala ka makainomdom sa Sabado nga kanang Sabado laan. So mao na siya. Kay ang Sabat dili ato. Dili ato. Sa Ginoo na siya, Sabbath ours, not ours, but God's. God has given us the whole of 6 days. Gatag na gud sa ato ang tibok ato paday ang kunon ang ikapito. Wa na sa Ginoo ana. Gihatag sa Ginoo ang tibuok unom ka adlaw in which to do our work, and has reserved only one to himself. Kuan gyud siya para iya. This should be a day of blessing to us, a day when we should lay aside all our secular matters and center our thoughts upon God in heaven. Grabe, no? Oo. Sa Ginoo ra gyud na. Sa Ginoo ra gyud na. Ingon dire, when the Sabbath commences, kung magsugod ng Sabbath, we should place a guard upon ourselves. Atong bantayan upon our acts and our words, lest we rob God by appropriating to our own use that time which is strictly the Lord's. Sa Ginoo gina siya, baka makapangawat ta sa Ginoo sa iyang time na dili man na ato time. We should not do ourselves nor suffer our children to do any manner of our own work for a livelihood or anything which could have been done on 6 working days. Friday is the day of preparation. Klaro man kayo. Day of preparation, di ba? Siguro na po diha ang buying. Ha? Ako dahil makita ang buying. Oo, di gani meetings, wala na akong butang. Pero sige lang, ang mga pag-meeting og Sabado. Bayan mo utang mo dapat, no? Butang na to na siya. Presidente ni So, time can then be devoted to making the necessary preparation for the Sabbath and to thinking and conversing about it. Nothing which will, in the sight of heaven, be regarded as the violation of the Holy Sabbath should be left unsaid or undone, to be said or done upon the Sabbath. So, naaday tay bantayan kung unsa ang dili isulti, unsa ang unta isulti, ug unsa ang di buhaton, ug unsa dapat ang atong buhaton. Kinama klaro gyud na sa atong hutatong hunahuna o atong pagtuo. Mao na siya. God requires not only that we refrain from physical labor upon the Sabbath, but that the mind be disciplined to dwell upon sacred themes. The fourth commandment is virtually transgressed by conversing upon worldly things or by engaging in light and trifling conversations or talking upon anything or everything which may come into the mind, is speaking our own words. Kuha na siya. Commercial. Sa gingon, talking upon anything or everything which may come into the minds, is speaking our own words. Di ba na siya biblical? Naman na sa Isaiah 58. Every deviations from right brings us into bondage and condemnation. Grabe kayo, no? So, pag mata nimo late na kay ngano man, wa ka katulog sa iyo, tapos dugay ka makabangon, dugay makabangon kay lami ra ba gyud
itulog labi na Sabado. Wala tulog. Wala sabat time to precious to sleep. Sleep away o pagabot dito wala na halos mag-divine service na, no? Dirita. Kining giingon nila, kini daw siya wala na ni karon kay part ni siya sa seremonyalo. Sumala sa mga debaters. Atong basahon. Ingon dire. Sa Exodo Kapitulo 16, versikulo 23. Sumala sa mga debaters, dili na ni applicable karon kay sa panahon ra ni Moses. Okay? And he said unto them, this is that which the Lord hath said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. So holy. Balaan na siya. Bake that which ye will bake today. O kung unsa imong agon karon, and say that ye will say, and that which remaineth over lay up for you to be kept until morning. So siyempre, kung magluto ka karon og ang imong pagkakaunon ugma lutuon nimo karon, siyempre imong pagluto imong dublehon ang pagluto, ang imong makaon ron ug ang imong kaunon para ugma. So naay mabilin. So wala kung magluto tipigan man ang mabilin ugma. So siyempre ang imong pagluto ana, ang imong kaunon ron ug imong kaunon ugma. So luto na, wala na pagluto. Kay tomorrow man. Ang bugas mo ng sobra. Sa bebes nito. Ang sobra kumbaga, ang nasobra sa imong giluto. Lutoan ninyo karon. Ang gingon diri ang lutoon ug lungagon. Ang imo namang kuan ba? Ang tipigan dili tong nahabilin sa imong box ba diha, dili tong imong lutoon tanan. Para ugma, dili ang lutoon nimo, lutoon na ron, ang lutoon nimo, ang luagon nimo para ugma, lutoon na karon. Luto na to ang titigan lang. Atong basahon sa Spirit of Prophecy. Okay? Atong basahon sa Spirit of Prophecy. Spirit of Prophecy volume 1, page 2 to 5, paragraph 2. The Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special directions to the children of Israel. Kaya dito man na niya gisugo pa. Sa Israel, wala pa may 70 Adventist dito. He required them, sila, to bake that which they would bake and say that is boiled, ay open and close parenthesis, lungag ba? Boil. That which they would say on the 6th day. Preparatory to the rest of the Sabbath. So, Friday. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate the 4th commandment and are transgressors of God's law. So, kung kinsa ang magsalikway sa pag-andam para sa Sabado sulod sa unom ka adlaw ug nagluto og pagkaon sa adlong igpapahulay, nakalapas sa ikaupat kasugo ug malinapason sa kasuguan sa Ginoo. Pero nay balion kun na niya. So, ingon sila nakana siya seremonyalo kay para lang mawala na. Gisugo ra na daw sa mga Israelites dili sa mga Seventh-day Adventists. Pero the Lord is no less particular now. Padayon. Paragraph 2 pa rin. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandments, well, not cook any food upon the Sabbath. Ayaw gigluto. That provision should be regarded by every Sabbath keeper. Every Sabbath keeper. Wagay. Sila nga, una na kayo bisita, wag ka. Order na magluto. Pero case ba? Case kayo. Lahi magud na siyang wa unexpected ba ng mga visitors. Lahi na siya. Association gani. Pero ato na basahon na kung kanang sa mga association kung nagluto ba sila sa Sabado, kita raman diri naglapas-lapas.
Ang uban gani dili man sila magluto. Tan-aton ng tan-awon nya. So, as a solemn injunction from Jehovah to them, the Lord would guard His people from indulging in gluttony. Bisan gani kanang gluttony ba kanang nagkaipaw na lolo, busog na kayo na. Magsige nagpanguyab tulog na kay hurot ng energy. A preparation di ako lang gidugang gamay ni kani Catholic Bible. Sa Catholic Bible, kung imong basahon ang listahan sa mga pulong, ako nakita dito na adlaw nga pagpangandam, ikaunom nga adlaw sa semana, Biyernes. Sa ilang gibutang nga Biyernes ba? So ang pagpangandam dai, bisan pa ang mga Katoliko, ang naday adlaw pagpangandam, Biyernes. Sa kuan na siya Catholic Bible, no? Karon. Unsa may stand sa kuan, mubasa ta gamay sa CLC. Sa Biblia sa CLC na Tagalog na siya, ako na siyang gikuan. Unsa may nakasulat sa ang Biblia lakip ang gabay sa pag-aaral ng Biblia. So naala dito ang fundamental belief, Seventh-day Adventist Central Luzon Conference. Tagalog. Unsa man na? Gamay man no atong padulaan ko unsa na. So kung imong padulaan kay layo raman pero mabasa man, anong tagubilin ang ibinigay ng Diyos kaugnay ng kanilang pagkain sa araw bago dumating ang Sabat. Okay, atong sige, picture. So may stand ana sa CLC. Dito sa kuha na sa Bible. Atong dulan bi kay maglisod ko. Anong tagubilin ang ibinigay ng Diyos kaugnay sa kanilang pagkain sa araw bago dumating ang Sabado? Gikot ang Exodo 16:23. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon, bukas ang araw na taimtim nga pagpapahinga. Banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan at ang lahat ng malalabis ay itago ninyo sa inyong ititira hanggang sa kinabukasan. So muna siya, ang explanation na siya sa preparation day. Nasa Bible na dire. Kung maamoy Bible diha atong basahon para makuha na agad na. Okay? Kanus ka mo andam og pagkaon sa Biyernes kay preparation day. Katoliko gani, di ta mo tuo sa mga Katoliko na kibalo gani sila. Ang Biblia sa Seventh-day Adventist nag-ingon. Tapos magluto sila kay sa panahon lang daw ni Moses seremonyal. Pero giingon gani diha. Gikot ang Exodo 16:23. Dirita sa NPUC North Philippine. Tagalog na siya. Ang title ana nga libro, Paghubog ng Likas na Mga Bata. Christian Home Series C. Parent Home Education Department, North Philippine Union Mission na siya. Okay. Unsa man ang gisulti? Paano natin iingatan ang Sabado na banal? Paano natin iingatan ang Sabado na banal? Number 1, paghahanda para sa Sabado. Paghahanda din sa Sabado. So, ingon diri, ang Sabado sa education page 151, ang Sabado ay tanging araw, tanging araw, special day. Tunay na mayroon tayong espiritu sa pagsimba sa buong isang linggo. So, ingon diri tas ubos, upang masihang lubos sa araw nga Sabat, ang dapat tayong gumawa ng isang paghahanda. Kanus ka maghanda? Dili sa Sabat. Sumala sa atong basahon diri. Sa una pa lang na araw sa isang linggo, magsugod na. Ang paglalaba, ang pagpamlansya, ang pagpanulsi ay dapat na tapusin. Tapusin na. At habang ang araw ng Sabado ay nalalapit, Friday na ito, kay nalalapit man. Isang tanging paghahanda
ng bawat isa ay dapat na isagawa. Isagawa mo na dapat. Kaya lalapit na ang Sabado. Dapat tingnan ng ina na ang pagkain na ay ihanda na. Ang ama ay dapat umuwi ng hustong oras dapat. So, unsang adlaw ang pag-andam? Magsugod dahil sa Domingo hangtod Biyernes. Kay kung Biyernes di gyud unta okay? So dirita. So contradiction kayo sa mga debaters, sa mga sana siya kanang gingon nila na thousand o hundreds scholar. Okay? So, unsa may giingon sa Amazing Facts? Ngadto ko sa Amazing Facts. Unsa may stand sa Amazing Facts? Tingali po maura gihapon sa mga debaters. Akong tan-aw na diri ang website kung naay mga yo na ay website. Kay naman goy moingon ay imo ra man ang edited ra man na. So ato nang butangan og website kay kuning i-copy ni siya, i-paste ni mo gawas ni. Sa may giingon sa Amazing Facts, preparing for Sabbath. The Christian writers Ellen G. White suggests on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Sabbath is not given to the repairing of garments and cooking of food, pleasure seeking. Unsay gikot? Exodo 16:23 ngadto sa 26. Unya, lahi na dayon ang mga debaters ug mga scholar. Kaya ang ila sa mga debaters, sa mga scholar, ang pag-andam sa Biyernes part sa seremonyalo di na apply sa ato karon unya. Offshoot dai ni karong kwan. Ang sa mga Adventist yun, suggestion na, counselor na, kung na tumanon, pwede dili, so gito man na. Okay na, kanailan, Christian, Ellen White, suggest. Mano nila, suggestion naman na. Suggestion. Ang naman na, pwede tumanon. Dirita sa libro sa Pacific Press Publishing Association, Mountain View, California, Omaha. So, ang title ani, Principles of Life from the Word of God. Principles of Life. Prinsipyo na sa kinabuhi, gikan sa pulong sa Ginoo. Gisulat ni siya ni adtong 1952. Pacific Press is the textbook. Kung imo nang basahon diha, How to Keep the Sabbath. Saunay mo pag-amping ang Sabado nga huli. Ingon sa 15, Spirit of Prophecy Council for proper Sabbath observance. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Testimonies, Volume 6, 355, Paragraph 3. Kaingon diha, how to keep Sabbath? Friday pa lang, lutuon na nimo, ihandam na nimo. Sa ubos, text to remember. Ingon dire, all needful preparation for the Sabbath should be made on Friday. Friday. Ang tanan nga kinahanglan iandam para sa Sabado, kinahanglan buhaton na nato sa adlaw nga Biyernes. Walay giingon na adlaw nga pagpangandam Sabado. Okay? Atong basahon ang fundamental belief. Ang fundamental belief nga gisulat ng 1988. So, ang website, gibutang po na ko ang website, kay tingalig mo ingon na, ay, edited naman na. Tungod kay nag-ingon na, may mag-ingon na, edited. So, ako na kung gihapon gibutang ang website. Kay para, Fundamental Belief of Seventh-day Adventist, 27. A Biblical Exposition, Exposition of Fundamental Doctrines. Kikot diha ang Exodo 16, hadto sa 19. Nga gisgutan diha ang on the 6th day they were to gather twice as much as usual so that they would have enough for their needs on both that day and the Sabbath o Friday or so Friday o Sabado ang pagkaon sa umana ay sakto gyud na sa ila. Okay? Ang website ha. Unsay giingon? Sa giingon dirita sa ubos. Gikot ang unsay gikot? Good. Exodo 16:23. Gikot. Pero diri na tas ubos gamay. Sa may gisulti nila. On this day, those who make the family's meals should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they also can rest from their labors. So,
Unsang adlaw lutoon? Friday. Friday. Asa na siya gisulti? Sa SDA.net.org. Issues. Issues books. Ana. So, dirito sa www.adventist.org, information, official statement, documents, article, Sabbath observance. www.70adventist.org. Pwede na i-search. Naana siya na word. The buying and preparing food, readying clothes, and all the other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday. Ha? Naragin ang baying Nehemia. Tulo ka libro, parehas ra. Parehas ra na siya nga fundamental beliefs book. Sa 27 pa to kani adto 1988. Pareha ra siya na sa Bernice gyud gi-quote gyud diri So, diritas lesson be. Lesson 1994. Saka invalid na ba to? Wala na ba to kay part ra ba to sa seremonyalo kay ang di mga debaters seremonyalo daw to di na to pwede. Atong basahon ang Adult Sabbath School Lessons April, May, June 1994. How was Israel taught to prepare for the Sabbath? Exodo 16, versikulo 4 hangtod sa 30, 23, 54, 40. Atong gibasa ganina. The preparation day, open and close parenthesis, Friday, enabled the Israelites to prepare for their physical needs so that the Sabbath hours could be free for worship, meditation, and fellowship. The preparation principle is still valid. Valid ay word valid. Nagpabilin. So, sa gingon, invalid ba? Part ba sa seremonyalo? Dili, oy. The preparation principle is still valid. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Gikot yun na. Pag-receive man ang truth, may kinitipol ko kanin. Pag-receive man, kinitipol na. Pero, kinahanglan man God, kung muana sila sa time and place, must be considered. I-considered po nila na makakita sila og word na invalid. Still valid man na. Kinahanglan makakuha sila to refute and errors, to present the truth, kailangan makakuha siya og word na maka-word na invalid. Not applicable or gihunong. Kay kung still valid gani, bisan pag moabot pa nag 2031, basta wa kay mabasa na invalid, dili na siya dawaton. So ingon sila, ay wala man na, part ra man na sa seremonyalo, dili naman na-apply sa ato karon. Unya, nganong nagsulat man si Sister White og mosulat na siya useless kay kung basahon iyang ihatag sa atong panahon karon na dapat dito pa useless ni. So dili ingon sila dili na apply sa 70 Adventist kay Israelites man na, by blood man na kita, mga Gentiles man na atong basahon. Kay sa debate dili ko na apply sa 70 Adventist. So atong basahon ang Signs of the Time. Signs of the Time, May 25, 1882, paragraph 9. Okay? Let every family of Seventh-day Adventists honor God by a strict regard for His law. The children should be taught to respect the Sabbath. On the day of preparation, clothing should be put in proper repair. Shoes polished. Bath taken. On the day of preparation. Basa na. Klaro na. Then, around the family altar, all should wait to welcome God's holiday, Sabado, as they would watch for the coming of their friend. Continue. On Friday, kay Bernice, luto naman nila na Bernice sa una, all needful preparation was made so that the least work was performed on the Sabbath that I have seen at camp meeting for many years. Bisan sa camp meeting,
wa gyud nagluto dito og Sabado. Sa mga restaurant nila dito, wa gyud nagluto og Sabado. Sa cafeteria sa Simpa. Ana, wa magyugluto og Sabado. So, akong gibutang dire dili pa ni siya kompleto ang mga tuig, ang website wala gyud nagluto og Sabado. Kaya ang pagluto nila sa cafeteria giluto siya Bernes. Ang mga pagkaon dito wala gyud bisan according to the president. Iyag yun ang gikuan sa Student Services Conference, 70 Adventist International Institute or Advanced Study, AYAS. Gihimo nila ang paglutog mga beans o other food to cook on Friday in the cafeteria. Friday na, di na Sabado. Daghan kayo ni, perting daghana. Si Pastor Hotman, SDD, Associate Minister Secretary. Dito sa official website. Tips on Sabbath observance. That preparation of food should be done before Sabbath. In his hour of worship message at 2014 AYAS Asia Theological Forum. Website, naana. Kita na to na, mga website. Mga pastor na siya. Bisan sa cafeteria. Wala gyoy magluto dito. Kadto nga year 2014. Kini mga statement na siya, mabasa na siya during Friday preparation day. Siya Sunday or Monday. Pagluto niya, di walay luto na kuan. So, wala siya ang number kung mo siya edited na, Brad. Sige, tawagin ni. Kini, i-search ni siya. Kay edited magha. Edited magha. Naagay number. Butang pod na pod nato pati number. Website nila. So wala gyud ingon ang mga debaters karon, mga bag-o karon nagtuon-tuon. Kuan na siya, bro, di na na-apply karon. Di na na-apply ron kay didto ra na part na sa seremonyal unya kini. Unsa man ni sila? No? Ang ila gani paliton para dili na makaluto og Sabado, avoided cooking on Sabbath. Na lang. Palit na lang sila mga prutas, imo na lang hugasan man na. Hindi ka na magluto. Kung magluto man og pagkaon, Friday. Friday. So daghang kayo ni ha. Di na nato ni hutdon. Di na nato hutdon ni. So daghang kayo ni. Perting daghana. Perting daghana ni. Nagkuhan gani sila kan dito kanang mga rice cooker ba na mga kuan. Dili gyud sila magluto. Napil magani diri sa akong gibutang kanang sa EUP. Ano sila, rason man na sa ano mong god, lisod ang pagluto, makaribag kayo. Ato na siyang kuanon karon. Pitik-pitik. So, tanawa ha. Daghan ni siya, bro, excuses, daghan ni siya mga excuses ni. Excuses to tapos kanang quote og Sister White, excuses ra god. Pero balion ra gihapon na. So mga excuses ni nila kini daghan ni siya nga excuses. Tapos ilang balion ba? Ilang balion. So excuses pero ang context sayop ang paggamit sa context. Kay kana asa na siya mabasa? Exodo 16:23 ni siya. Pero ang ilang pagpasabot sa contextual kanang gitawag nga pragmatics, sayop, misinterpretation yun. Kay klaro diha ang gisulti. Kanang magsalig lang gyud sa kanang mga professors o mga sa to? Scholars na unsa man tawo nang gitun-an ang scholars pagbali man. May excuses daghan ni siya ato na siya laktawan. Kung magkuan ka, kung mo sunod yung ka, matawag ka offshoot. Offshoot ka na website na diha. Na website. Kung magsunod ka na, ang excuse nila ay ka number 8 na excuse, offshoot na ka. Pero ang tubag, no, dili ka offshoot. Bible Spirit of Prophecy. Asa na siya makitaan? AdventistBiblicalResearch.org. Adventist.org. Adventist Archives. Na siya. Mabasa ni siya unsa man buying and preparing of food
and reading the clothes, o na siya. Asa mabasa? On sa Friday pa. O, daghan na siya. Kini, nana ang website, Adventist Biblical Research. Guidelines, observance, guide 94 guidelines na. Dirita sa 101. Na ako ani 101 na it is a sin to take bath on Sabbath. So ikuha na nila mukot na sila og quotation, gigamit ang quotation ani. Wala ba quotation? Naay quotation ani. Ikuha nila. So ilang gi-emphasize pag abot to mo balion. So dirita sa katong gi-post ni Marjorie. Kini. Atong tan-awon kung giunsa ha. Sa oras ha? Ha? 8:55. Oy. Snowy na. Pero pila ra ni ato lang kuan, di lang nato tasan. Okay? Muni ang gi-post niya. Kini diri ra ni sa Pilipinas. Kay seminar ni sa mga debaters is OP certification level 2. Ellen G. White issue. Bathing on Sabbath. Okay? Pero dili nila buhat ni ha. Ako ning binuhat. Pero outline lang ang naana ko, outline ra. Pero kini nga mga design, ako nagbuhat ani. Ako nagbuhat sa pictures, pero ang outline ila. Okay? So is OP hermeneutical principles. Okay? So naa sila Ellen Goldwhite. So naa sila kuan. Establish the authority of Ellen G. White writings relative to that of the Bible. So naa sila gather all data, gigather ka all data, all information gigather ka, historical contextual gamit ka sila pragmatics or semantics. Tanaw na to niya kung giunsa na nila pag gamit kanang mga terminology nga gigamit niya. Okay? So, gi-quote nila. Gi-quote nila ang nasulat ni Sulat Sister White sa Child Guidance na ang panligo tapos na sa Friday pa lang. Kini siya nga quotation diha sila mag-main na miscontext daw sa nagbasa. Okay? Gamit sila biblical principles kay pangontra lagi ni kontrahon mugamit og Bible principles. So gigamit diri ang Exodo 20 8 hangtod sa 11. Pero wala masabti nya ang pagbuhat sa tanan nimong buhaton sa sulod sa unom ka adlaw og ayaw pagbuhat sa bisan unsa sa adlawng papahulay. Sila ang nag-quote ani. Diri daw ta sa Bible principles. Bible principles ilang gibutang. Number 1, be healthy. Be happy. Holy. Balaan. Mahimong himsog, magmalipayon, pagbalaan. Okay? Mabalaan ka ng mukontra. So ingon siya ang pagpangaligo, ang bilisa adlaw-adlaw na pagpangaligo sa panglawas ay maayo sa ato. Sa pagpangsyon sa atong lahatanan. Kinahanglan gyud na siya ipasiugda o ipasayis gyud na siya nga adlaw-adlaw. So pag daily, apil sabat kay daily man. So terminology na siya. Tapos ang tinuod ana nga kuan bro, mo ni siya. Kini gikotra nila diha. Pero ang tinuod nga passages mao ni siya ang tinuod nga passages. So gi-explain diha tanan. So mo ni siya ha, likaya na ato na. Dirita sa ilang gi-quote. So both pasabot di ay di na ako basahon ha. Both pasabot di ay Sister White naligo bisag Sabado. Kay ang word I take a bath daily sa Science of that sa Ellen G. White manuscript. Tapos I take a bath every day, sometimes 2. So ligo gisig Sabado. Pero ha? Apil na Sabado. Apil na Sabado. So si Sister White muna ilang gamiton gipang quote pero kung ato ning basahon ni siya, atong basahon niya naana siya nganong naligo siya ana everyday. Tan-awa ha, atong basahon ang pinakasulat gyud. Kay gi-quote ra man na, quote. So atong basahon yung pagligo niya.
Tuesday sa buntag, gikan na siya anis pagkasakit. O pag nagpadayon ang pag-recover niya sa iyang health, the terrible pains have gone. Wala na siya, but I am weak. Singon Sister White, wala na ang sakit, pero luya ra gihapon ko. Siya, pero na siya paglaom nga mabalik ra gihapon ang iyang kanang gitawag nga kusog. Sa iyang pagtambal kay kanang tawag na sakit man ni siya. So sa una pag kay bugnaw man gud ang panahon, maligo gyud na sila kay para mainitan kay ang ilang tubig na iligo init. Init na. Init ang ilang ipaligo. Okay? So nasakit si Sister White dire, naligo siya kay makarelax sa mga ugat ang pagpangaligo kay gabi ka init. So gi-invite siya ni Ings man ni Sister Ings. So Sister Ings kay ingon si Ings na kanang mag-stay kag usa ka semana dito sa sanitaryo mi siya dili magkuha na lang ko kanang murag magpahuway na lang ko sa balay, ligo na lang siya kaon og mga simple nga mga pagkaon diha. So mao na siya. So mao na siyang hitabo naligo siya kay pila siya ka nakaranas siya sakit, pila siya ka simana adlaw nga way ligo. So ligo siya pagka-recover niya pero luya ra gyapon siya. Na. Sometimes too. Ha? Kaduha kay ang linigo magud niya kuha na siya kanang init. Therapy siya. Gikan siya sa grabe na sakit. Ligo siya. Adlaw-adlaw. Kay para ang iyang ang function anak kanang mainitan ang atong lawas ugat nato mo circulate siya ba. Naligo siya. Gikan siya sa sakit, ligo siya. Adlaw-adlaw niya gibuhat. Kay kung wala kay sakit, tapos bisan Sabado maligo ka, pero siya nasakit siya, mo na ginahimo niya adlaw-adlaw, pero wala gisulti diha na apil ang Sabado. Karon, sa ato ko ito ba? Kanang ligo kayo matanan ligo niya. But nasakit ka. Pero atong basahon niya ang ilang misquote. Tama ha? Naligo, ingon din yung Sister White, ang pagpangaligo makatabang sa atong tinai, sa atong atay, sa atong sa atong kuan ba para laski ba? Ligo kay para mas tayo. Kayuhan man na, di man na pagkadaot. So ilang gi-emphasize gyud na ingon diri na maka-circulate, pag-improve sa circulation, sa blood, kung maligo ka, so makapanindot sa panit o makapalimbyo sa imong pag-ihi, daghan. Ayan, regular flowing of the blood through all the blood vessels is obtained. Siya. So mo ni siya nga passages giputol-putol ra to ba? Pero ang tibok passages maura ni. Siya. Okay, dirita sa pagpangaligo kang Sister White. Kini bating after speaking. But on Sabbath, when I was asked to speak in a large tent here, I said I will not worry. Siya, sa Sabbath, pagkahuman niyag istorya dito sa kadaghanan, kanang naligo siya. Ligo siya. Nganong naligo man siya? Kay musulti man siya. Naligo siya. Ngano man dayon sa mahitabo nga naligo man siya ana nga panahon. Kasi nga siya, ako wa ko mabalaka kay kanang bisan og kanang wa siya mabalaka kay gitugyan niya sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Pero kana nga panahon bro, aton tan-awon nganong naligo siya. Ang pangutana kay kini ra man ang gi-quote. Atong basahon ang tibuok. Ha? Gi-quote ni siya a manuscript, Ellen G. White manuscript 1906. 1906 atong tan-awon ang 1906 sa tibuok paragraph. Okay? I thank the Lord, ingon siya, that I has blessed me abundantly with strength. I remembered that last year, after speaking in the large crowded tent in the Los Angeles, I was poisoned by the many breaths and was sick for weeks. But on Sabbath, when I was asked to speak in a large tent here,
I said, I'm not worried. Wa ko mabalaka. Bisan og nasakit ko, og pila ka weeks. Ki-invite siya na musulti, wa siya mabalaka. Aun sa iyang gingon, I will commit my soul and body to God and ask Him to give me distinct utterance. I spoke on 1 hour, so gisgutan diha, but I have not one feeling in of weariness from beginning to the end, hantod sa gikan pagsugod hantos pagkatapos kuan siya kanang napagyud ang kusog nga gihatag sa Ginoo. So nganong naligo siya kay pila ka week siyang nagmasakiton. Tapos pasultihon siya sa adlong Sabado. Ikaw Brad, musulti ka pila ka weeks na walay ligo kay nasakit ka. Ligo siya. Oh. Naligo siya kay uwaw kaayo na sultihon ka dito, wa kay ligo, baho ka kaayo kay alim ka nang nasakit siya. Ang pagligo niya ana nga Sabado kay nagkasakit siya. Luya kayo iya lawas, pero ingon siya siyang kugalingon, I will not worry. Gitugyan na nako sa Ginoo. Kay kini nga panahon nagtiguang na Sister White. Guwang na siya. So naligo siya bisan Sabado kay pila ka adlaw siya way ligo. Tapos mosulti siya sa kadaghanan. Ligo siya. Pero ang ilang gikot, mora na. Pero ang tinuod na hitabo mao ni, I was poisoned. Nagkasakit siya. Tapos kini siya gikot ra gihapon. It was Sabbath, but the water tank had to be heated, and about noon I took a hot bath. So, Sabado naligo Sister White Sabado. No. So, pila na ka passages naligo siya Sabado. Kadtong unang nga passage, luya kayo yang lawas, nagsakit siya, naligo siya kay pasultihon mo siya dito. Wa mo siya kaligo. So, pang ikaduha nga nakuha na po, naligo na po siya during Sabbath. Unsa kay nangahitabo siya nga kada Sabado bagid siya maligo? Atong basahon nganong unsay nahitabo siya naligo ang maghapon siya Sabado. Yesterday I began a letter to you and Mabel, but did not have strength to finish it. Wa siya kusog na tapuson ang iyang pagsulat. I could not sleep after 11 o'clock, but I thought I would lie in bed until daylight. I spend the time of prayer and meditation. So, iyan na lang ampo na lang siya og nag-meditate. Then I arose and bathed my hands and face. So, pagbangon niya, iyang gilimpyuhan ang iyang kamot, naghugas siya sa kamot og sa iyang naong sa iyang kamot og sa iyang naong. Pagkahuman, the water was very cold. Uy, pag ana niya, wala lang niya. But siya, I thought wala lang niya tagda basta paghugas niya siyang kamot una, paghilamos niya, sobra kabugnaw ang tubig. Kabi kabugnaw. Walang niya tagda. So, hantod nga misamot pagyud ang iyang butang. Ingon diri, naara gihapon ang pamugnaw. But soon my flesh began to feel strangely cold even to the bone. So, bisan sa bukog. Gitugnaw na gyud siya. Unsay gingon niya kang Miss Hanapord, brought me a hot water bag. So, kuha ni si Miss Hanapord og hot water bag. But even with this, I did not get warm. Wa ra gihapon siya umiinit, bugnaw ra gihapon. I went to bed and covered myself up warmly. Bukot siya para mag-create og init. But still, the ice cold feeling remained. I could not understand it. Siya kasabot sa iyang gibati. Huna-huna siya na, uy, mamatay naman siguro ko. For I had never before had such an experience. Pag-yug ko ka-experience, anak. Ngun siya. Mura na-gyug ko kamatayon. So, sunod, sa ubos, naligo siya bisan Sabado. Naligo siya bisan Sabado. Ligo siya bisan Sabado. Pero ang ilang gikot diri kinira mao na. Pero wa sila kahibalo kung unsay rason. Strategy gid gihapon sa yawa kaysa nang lipat-lipat na. Wala di ko nang tibuok. Niya si Jesus Christ baya. Gidugangan ang words. Giibanan. Nga kay nagingon ang kasulatan. Gamit. Gamit po right. Giiban. Pag
Wala gyud tulog, Sister White. Luya yan lawas. Na-trigger siya sa paghugas na sobra kabugnaw. Nguta na, lain na gyud kaayo yung paminaw. Hamura na daw siya mamatay. At sukad adto gyud siya. So mo yang gibuhat, nagpainit siya og tubig. Okay, grabe naman ganyan pamugnaw, but the water tank had to be heated, and about noon, I took a hot bath. Napugos yun siya para yun mainitan, mag-circulate gihapon. O kadto, ingon siya, ang iyang gibati, higda siya, halos tibuok nga adlaw. Halos tibuok, I lay down most of the day. Higda ra siya ito nga Sabado. Kailain kayo yung lawas. O nya, naligo tag Sabado, lain day kaya itong lawas, murag kamatayo na bata? Ha? Naday tay sakit? Nawa man tay sakit, sige na itong ligo. Na kanang pwede man ta maligo og before sunset, di naman ta mahugawan, na naman ta sa balay, di naman ta singuton. Limpyo man ta pag-abot dito, pwede man ta manutbras. Pwede man ta magpunas, silamos. Di man na. Luto ko ba? Init mo ka? Init, oh. Dito ko maligo kay... Ayaw. Daot imong lawas. Daot ka, hinoon na. So, mubura ni siya, sa conclusion nila, mauni, ang pagpangaligo, ang pagligo, kanaa siya healthy purpose. O wala po daw gidili ni Sister White na siya. Nang pagkuan kanang pagpangaligo sa adlong papahulay kinahanglan. Kinakuan gyud na siya. Ingon diri sa conclusion ha. Ano ang conclusion? Kung unsay conclusion? Ingon diri nga ang hingpit nga pag kaligo sa iglaw papahulay kinahanglan likayan daw, avoided. But pero gigamit ang mga kuan apan ang pagligo alang sa katuyuan. Kung maligo ka, gikuan ba, gidry ba? No, likayan daw. Pero kung ang imong pagpangaligo sa kuan gitawag nga maayong katuyuan sa kahimsog panlawas, wala pod kapugni ni Sister White. Ganda mili. Pwede ra gimligo. Pwede ra. Pwede ra. Basta ang katuyuan nimo na kuan ka, limpyo. Wa mo kay hugaw kung Biyernes ka sa hapon. So, kini pod Ellen G. White hermeneutics, so ila pong gi-quote, tapos gi-emphasize yun nila hantod sa kuan kung unsa. Kay sa una kuno, sa una og karon lahi. Kay sa una didto daw, walay mga CR didto, o wala sila'y mga heater didto. Magkabo pa ka, maghakot pagkakahoy, tapos, disadvantage gyud kay dugay kaayo, moadto pa ka sa kanang lutuan, tapos, laborious daw kaayo. Kung kanang kamo daw, gibuhat daw Friday, kay laborious kaayo. Magkabo pa ka dito, tubig, layo kaayo. Di ka na para karon gripo-gripo na lang. Og number 2, ang ila daw mga balay dito ay mga banyo. Pero sa ato karon na naman tay tubs sa ato mga CR. Ang CR na dool sa kitchen. So di ka na mo atog layo. Di ka pa magbomba dito. Wala ila. Kay pump, kuha na lang, click na lang, no? So, muna ang ila na, ang pagkabo laging tubig daw, dito, magbomba ka, layo pa, muna siya, tapos, magkuhan pa ka dito, gikan sa stove, imong kuhan, laborious ka ayo. Involved, lots of work, taghan. Muna siya ang pamaagi nila sa context. Tapos, muna siya na, multiply all these tasks by number of persons scheduled to take baths. Wala, gikuha na nila na, na yung daghan. So, ingon diri na, masabot yun na to nga, kinahanglan yun daw maligo. Ang mga Sunday keeper daw, maligo sila Sabado sa gabi. Ang mga Sabbath keeper po, maligo Friday sa gabi o hapon o udto. Sa dili pa magsugod ng Sabado. So nindot, di ba? Pero ingon siya kanang likayan po daw ang mga trabaho na sa Sabat. Tapos ingon siya ang mga SDA
kuan gyud kanang kung mag-great ka o unsa na siya sa Bisaya, manimbaya ka sa mga kuan kinahanglan sa Sabado limpyo imong lawas. And in the work of bathing was to be done before the beginning of the Sabbath. Nindot po, di ba? Pero sa ato ra na, pero karon application of the principle karon halos ang atong mga balay na may CR. Manaman tay heater. Ana tay shower. Ana hot water. Click-click na lang, available na, di ba? Karon dili na pareha kaniadto. Sa shower, kung maligo ka, 5 minutes naman. 5 minutes naman ka maligo. Di man na siya laborious. So mo na siya. So mo na ang mga hinungdan nila, nilang gigamit, na ang karon, kung magbuhat ka o magtrabaho ka, hugaw ka sa Bernes, o kanang giingon na maligo, the counsel concerning taking the bath before sunset still actually applies. Kuan pa daw. So, maglibog lagi ka sa ilang tubag. Libog ka. Gikontra, sud gawas. Wagid siya. But the taking of a daily morning shower on Sabbath, kung kana daw magligo ka sa buntag, Sabado, as upon other 6 days is of the week, need not be interdicted. Di ni mo pugngan by the counsels as given. So, tanawa ha, maglibog ka. Ang pagligo daw sa sayos buntag Sabado o ang pagligo nimo sa sulod sa unom ka adlaw parihara. Need not be interdicted. Interdicted, dili nimo pugngan. By the counsels as given. Dili tas conclusion. Ang conclusion nila mao ni. We have in this series of presentation examined 3 broad rules of interpretation. Interpretation makalibog na. Common sense, number 2. As Ellen G. White urged upon us, is something we should reason from and continue to develop, maintain, and employ. 3. Balance is goal to be achieved. Distortion is the error to be avoided. Unsay distortion? Pagtuis. Unsa dituis na sila ang iyang presentation man nagtuis. Likayan daw ang sayop nga pagtuis. Number 4, likayan daw nato ang mga litag. Pitfall, litag man na. Ang litag, the making of distinctions between principles and policies. Nindot kayo ang ilang conclusion, to think that prophet applied policies are not as important as the prophet enunciated principles, and that such policies can be neglected with impunity. Na siya. Policies have equal weight with principles. So, ang mga policies daw, samaral sa kabugaton sa mga prinsipyo. In the context in which prophets applied them. Na siya. 5. And spelling out the details of His plan for our lives, God would have us understanding that our obedience to His stated commands, ang pagsunod daw sa iyang gisugo, is not to be viewed as a sort of penance. Number 1, na kung earnestly matino, sana siya? Sana siyang earnestly kanang matinuoron na walay kakapoy untiringly are we to strive to reach God's ideal for us. Grabe no, murag tinuod po. Pagsunod, earnestly makugihon masiguna. Walay ka entirely to strive, gigamit pag strive to reach the God's ideal for us, not as a penance, but as the only means of gaining true happiness. The only way to gain peace and joy is to have the living connection with Him who gave His life for us, who died that we might live, to unite His power with the effort of those who are striving to overcome. Mana ang ilang kuan. So, His commands are not to be observed
in any legalistic manner. Dili legalista na pamaagi. But on the other hand, we need to beware to a philosophy of Sabbath keeping that teaches that the doing of something or anything is alright if it helps someone to relax or feel better. So mano siya ang ilang gipang sulat kini. Kuani siya usara ka passages ang gigamit. Usara ni ka passages ang gigamit nila. Pero ang kuana ni hermeneutics, usara siya ka passages gigamit kinira tapos puro na siya explanation. Puro na siya explanation. Usara ka passages. So ligon ba na? Dili na siya ligon. Di na bisan kini. Di ni siya ligon. Kay gituis ra na siya ang katong ilang ikuan mura gyud putoy mo bangga sa ila. Bangga naman naman. Lagi hapon na. May i-consider ang panahon sa unang karon ang mga edad malugito sa order ni so man para to laborious ay karon click naman lang. Click na pero dili gyud nila mabali ang kamatuoran. Mabalik na kamatuoran, still valid na siya. So sukwahi ang mga sukwahi sila. Why nagkayusa sila? Kaya ang mga debaters karon kana daw na Exodo 16:23 part sa ceremonial law dili na na-apply karon. Pero ang mga leaders, ang ubang mga kakuan sa lesson still valid. Ang Amazing Facts, Sister Ellen White, ang writers, valid gyapon. Seventh-day Adventist. So atong sundon ang mga debatidor karon na daghan yun. Amen. Gipagtanggol gyud kuno ang kanang imong basa na mga comments. Gipagtanggol gyud kuno ang kamatuoran ng Seventh-day Adventist. Amen. Praise the Lord. Pagtanggol daw na dili daw sala maligo, dili sala magluto. Amen. Dagang amen. Kay dili kuno apply sa Seventh-day Adventist. Sa kinsa man dai nga Seventh-day Adventist. Let every family of Seventh-day Adventist. Wala pa Adventist sa panahon ni Moses. Wala pa Adventist sa panahon ni Moses. Wala pa. Pero kini sa panahon diri gisgutan diri na Seventh-day Adventist. Asa man ni-apply kini? Didto sa Israel o sa Seventh-day Adventist? On the day of preparation, result niya. wala pa Adventist na to. Wala pa yung ngalan niya. Wala pa ang mga 70 Adventist, pero hantod karon valid. Kay gisulat ni Sister White, dili sa mga Israelites kaniadto, dili kay Moses kundi let every family of Seventh-day Adventist diri pa lang bisan pagdebate ang hisgutan, di gyud ni mabali. Kini mabali ba day ni? Di na siya mabali. Kini mabali ba day ni? Kini. Di Robert Leeson na nato. Leeson man ni. Leeson man na. Magbasa siya lesson gyapon na invalid. Para mabali niya kamaturan. Magbasa pod siya na kini siya dili 70 Adventist ang gitumbok ani. Kay mabasa man na let every 70 Adventist. Kisa man nga Adventist, kamo na o dili? Wala na siya. Tapos sa ubos on Friday, all needful preparation was made. Na siya. So that least work is performed on Sabbath. Di ka naman mamlansya, kaya naplansya naman. I have seen camp meeting for many years. So kung apply ra to sa Israel, wala sila magbuhat Sister White, di pod siya moingon. Di ba? Ana ra gyud ang pag-analyze ana dadon man sa debate. Dili na pwede dala-dalas debate kay ma-offshoot dai ni si sa Missing Facts. Friday. Ano ba sa GT? Mo na ba daw mo gina siya gidagwan sa video no? Muna siya na maglisod gyud kanang moingon diha na sigig angkon-angkon. Ang espiritu sa Ginoo wala malipay. Kadaghan kayo mabasa, tinaw gyud mabasa pero moingon na sayop man na context ana, sayop ang context. Bisan pag i-debate pa,
makapamatuod ta na sila ang nasayop. Sila na iskot, okay. Sige lang, panagang ba? Kinagkot, dapat ka ng gamay. Kotra. Pero wala gibasa ang tibo context. Kay kung gamit ka ng pragmatics, no? Contextual. Imong basahon dili la ang gamay ra kaayo nga word. Wa gibasa dito Sister White ay nagkasakit. Ligo siya, na-poison siya og pila ka weeks siyang naghigdas banig. Pwede na maligo. Kaya mo na maligo dito. Kami sakit. Mawas ka itong naipag-upakolo na ng Jubas Episis na isulit ka lang sa Lori, luulan yun, no? Wala marapit yun. Wala ka pabasa, nabasa mo ng Bible na kung ano yung pagtoko o paglaom, anara ni Kristo, luoy kayo mo. Ano yung basa mo? Nakakalit mo yung basa. Nakakita eh. Pagkita, parang daw, miserable na kung atong paglaom na ni Kristo. Di ay wakang ditulas. Mas yung Pablo apan kaya nabanhaw mo si Kristo. Wala makawang. Mahimo ko batang alaot. Putol-tol. Iskot. Ikot ra gamay. Tapos gikot lang tong word na kana magud siya dili na kamaturan. Kung imo ra ganing ikot, mao ra na diha. Litag na sa kaaway. Imong basahon ang contextual. Ang context gamit kag pragmatics, gamit pud tag semantics o syntax. So usahay isulti ra maguna nila para panghadlok ra ba na dapat kita sigma gamit na dili na siya. Kinahanglan gyud nato mogamit ta ana para matrace nato ang contextual, historical o grammatical. Pero complain gani still valid pangita og word na invalid kay para makakingon ka tas time in place 1994 imoy kuan 2000 man diha 2014 na invalid na to same author wala man so muna siya so kini siya ato kinahanglan naa gyud ang hustisya gyud dili ingon na leader ka una ka bisan sayop sundon dili timbang-timbangon gyud nimo unsa ang bugat ba ang bugat weight of evidence di po na padaghanay kay quote ra daghan kay gi-quote pero dili siya lig-on kanang bugat gyud nga ebidensya ang pagsunod mas maayo kaysa mga halad pagsunod so okay na sige ikaw mag-ampo dong Nalaygon og silimbaw ng mga Diyos na ikaw sa kitas ng tungod sa malangit. Niningatak na sa kagabion. Kami nagapasalamat sa tanan sa imong sa pagpanalangin o sa pagpataliwala ka naman ng kagabion. Kaya mo kami sa pagtaw sa mga pulong. Usab na kamatuoran among na tunan pag-usab. Ug tabangi kami magmasin ng London diya kanimo. Dili kami mahimong masinupakon. Abli usab muka ang among kasing-kasing pagdawat sa mga mensahe ug tigay usab kami sa nagkaalam nga langit ngon kanunay kami magasunod diya kanimo ug hinloa ang among kasing-kasing Ginoo usab samtang kami magbulabulag ni kagabion ang ganang po usab ang proteksyon kaung ta atag kanamo sa safety hangtod kami makaabot sa mga nga safe ug sila kami sa mga sala nasalay kanimo tanan sa ngalan ni Jesus amen. So salamat kayo. Ako